Matagal na akong may iniindang sakit sa likod dahil sa pagbubuhat sa trabaho. Ang sabi ni nanay, magpahilot daw ako kay Aling Mirna sa kabilang sityo. Kilala raw na magaling manghilot kahit sa mga bali at pilay. Kahit medyo takot ako sa mga kwento tungkol sa kanya, pumunta pa rin ako dahil desperado na ako sa sakit. Pagdating ko sa bahay niya, madilim. Bukas lang ang isang lampara sa gilid ng kwarto niya kung saan siya naghihilot. Tahimik siya, pero ngiting-ngiti habang hinihimas ang mga kamay niya na para bang nananabig. Habang hinihilot niya ako, napansin kong sobrang init ng kamay niya. Parang niluluto ang laman ko sa init. May naririnig din akong kakaibang tunog mula sa bibig niya. Para itong may binubulong na hindi ko maintindihan kung hininga ba o parang may nilalasap siya. Pag-uwi ko sa bahay, masakit pa rin pero kakaiba na ang pakiramdam ko. Pagdating nga ng hating gabi ay nagising ako dahil gutom na gutom ako. Pero hindi sa pagkain. Sa halip, parang amoy ng sariwang dugo ang hinahanap ko. Lumipas ang ilang araw. Napansin kong ayaw ko nang kumain ng lutong ulam. Ang hinahanap ko ay inihaw. Minsan nga ay nahuli ako ni nanay na nilalawayan ko ang hilaw na atay ng manok sa kusina namin. At tuwing gabi, parang naririnig ko si Aling Mirna sa labas ng bintana. Parang malapit lang ang boses nito at may ibinubulong sa akin. Huwag kang mag-alala. Malapit ka nang maging isa sa amin. Malinaw ang pagkakadinig ko sa boses na yon. Hindi ko na maalala pa ang mga sumunod na nangyari. Nagkwento na lang si nanay nang ako'y bumalik na sa maayos na pag-iisip. Ang sabi ni nanay ay takot daw akong kumain ng putaheng may bawang at asin. Nagawa pa nila akong igapos ni tatay nang magtangka akong kumain ng alaga naming buhay na manok sa likod ng bahay. Mabuti na lang daw at nakita agad ako ni tatay. Nang araw din daw na yon ay nagtungo si nanay sa kabilang bayan upang sunduin ang isa sa pinakamahusay na albularyo, si Kadameng. Ayon nga sa albularyo ay nabulungan daw ako ng isang matandang manghihilot. Pinahiran ng langis na may orasyon upang maging ganap na aswang tulad nila. Mabuti na lang daw at naagapan ang sitwasyon ko. Pinainom ako ni Kadameng ng langis na may halong kalamansi at itim na asin. Mabisa daw yon para makontra ang pagiging ganap ko sanang aswang. Nang bumalik ako sa aking ulirat, ay wala na akong matandaan. Ang huling alaala ko ay nagpahilot ako kay Aling Mirna sa kabilang sityo. Sa galit nga ni tatay ay sinugod nito ang bahay ng matandang manghihilot, dala ang buntot pagi, itim na asin, kawayan na pinatulis at banal na tubig. Kasama din nito ang mahusay na albularyo na si Kadameng. Subalit pagdating nila sa kubo ng matanda ay wala na silang naabutan doon. Ang tanging naiwan lamang sa loob ng kubo niya ay ang itim na kandila, mga garapon na di matukoy kung ano ang uri ng laman. Subalit mga laman daw iyon ng hayop. Ang sabi ng albularyo ay nalaman daw nito ang paggaling ko at hindi siya nagtagumpay sa maitim nitong balak. Simula nga nun ay hindi na ako nagpahilot muli. Dahil hindi pala lahat ng gumagamot
ay para pagalingin ka. May iba, ginagamot ka para maging kauri kanila. Ako nga pala si Ana. Nais ko ding magbahagi ng aking karanasan. Karanasang nagbigay sa akin ng hilakbot. Ang sabi nila, pag napanaginipan mo daw ang isang tao ng 3 beses, ay mayroong mangyayaring masama. Pero paano kung yung taong yon ay matagal nang pumanaw? May matagal akong kaibigan, si Lira. High school, best friend ko siya. Subalit 4 na taon na siyang pumanaw dahil sa isang aksidente. Mahal na mahal ko siya. Parang kapatid na ang turing ko sa kanya. Hindi ko inaasahan na magbabalik siya. Hindi bilang alaala, kundi bilang isang bangungot. Ang unang panaginip ko ng gabing yon ay umuulan. Nasa harap ng bahay namin si Lira. Basa ang buhok at putlang-putla ang mukha. Tinitigan lang niya ako habang nakatayo sa labas ng gate. Hindi siya nagsasalita, hindi siya ngumiti. Napadilat ako at nanginginig sa takot. Pero inisip ko na dala lang siguro ng lungkot at pagod ko yon. Sa ikalawang panaginip ko ay nasa loob siya ng bahay. Nakaupo sa lamesa. Walang kibo at puro luha lamang ang kanyang mata. Bakit mo ako iniwan? Bulong niya sa akin. Hindi ako makapagsalita ng mga sandaling yon sa panaginip ko. Nararamdaman kong malamig ang paligid. Parang umabot sa buto ang ginaw. Paggising ko nga ay pawis na pawis ako kahit malamig ang gabi. At sa pangatlong panaginip naman ay dito na ako sobrang natakot. Nakahiga ako sa kama, hindi makagalaw. Parang bumibigat ang dibdib ko. Nang tumingin ako sa paanan ng kama, ay nandoon si Lira. Nakaupo, nakangiti na ngayon. Pero iba ang ngiti. Mapait, malalim, parang punong-puno ng galit. 3 beses na kitang dinalaw, Ana. Kasama na kita. Ang sabi sa akin ni Lira. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko, may malamig na kamay na humihila sa paa ko, pababa sa sahig. Umiyak na ako sa takot. Hindi ako makasigaw at unti-unting gumagapang ang dilim sa paligid ko. Sumasakop sa buong kwarto ko. Bigla akong nagising at sumigaw. Akala ko panaginip pa rin. Pero may nakita akong basang bakas ng paa mula sa pintuan papunta sa kama ko. Amoy lupa at bulok na dahon ang buong kwarto ko. Kinabukasan, nagdasal agad ako at nagpa-bless sa simbahan. Nagsindi din ako ng kandila para kay Lira. Nagdasal ng paulit-ulit. Hindi ko na siya napanaginipan muli. Pero hanggang ngayon, tuwing umuulan ng malakas, parang may naririnig akong mahina niyang tawa sa labas ng bintana. Hindi pala lahat ng panaginip basta mo lang makakalimutan. Lalo na kung may mensahe itong dala. May mga bisita na hindi natin kayang paalisin hanggat hindi natin natututunan ang magpaalam. Ang panaginip ay pinto at minsan hindi mo alam kung sino ang gustong pumasok. Hanggang dito na lang ang maikling kwento ko at sana ay nagustuhan ninyo. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala noon sa mga aswang, sigbin o kung ano man yung mga kwento sa baryo namin.
Para sa akin, gawa-gawa lang ng mga matatanda para matakot ang mga bata at hindi na gumala sa gabi. Pero nagbago ang lahat ng isang gabi nang muntik akong makagat ng aso ni Aling Edna. Sino si Aling Edna? Matandang babae sa dulo ng baryo. Tahimik, hindi palaimik. Pero maraming tsismis tungkol sa kanya. Naaswang daw siya na may alagang sigbin. Hayop na mukhang aso pero mas matanda pa sa aso. At kapag gabi daw, gumagala raw ang mga ito at kumakain ng bata o nagnanakaw ng hininga ng sanggol. Siyempre natawa ko sa kwentong yon. Moderno na kasi ang panahon ngayon. Subalit isang gabi, muntik na akong hindi makauwi ng buhay. Gabi noon, pauwi ako galing inuman. 12:00 ng gabi. Madilim, malamig, at medyo lasing na ako. Naisipan kong tumaan sa shortcut, yung gilid ng bahay ni Aling Edna. Sobrang tahimik at walang ilaw. Pero narinig ko yung tunog ng mga kuko sa lupa. Kuko na parang naghuhukay. Lumingon ako. Nakita ko ang 3 aso. Pero hindi sila ordinaryong aso lang. Mapula ang mga mata at mahaba ang katawan. At ang nguso nila parang laging may dugo. Bigla silang tumakbo paakyat sa akin. Napamura na lang ako at kumabog ng malakas ang dibdib ko. Tumakbo ako hanggang sa kaya ko. Para na akong tanga sa gitna ng gabi at halos maihina sa takot. Pagdating ko sa kabilang kanto, biglang tumigil ang mga hayop na humahabol sa akin. Tumingin lang sila, parang nag-aabang. At narinig ko ang boses mula sa dilim. Huwag ka nang dumaan ulit dito, iho. Hindi ka kilala ng mga alaga ko. Malamig ang tinig na yon at walang emosyon. Si Aling Edna ay nakatayo sa anino, pero kita ko ang ningning ng kanyang mga mata. Hindi lahat ng hayop ay hayop lang pala. At hindi pala lahat ng tao dapat ginagawang biro. May mga lumang nilalang na naninirahan pala sa paligid natin nang hindi natin alam. Tahimik sila, subalit nagmamasid lang at nanonood. At kung hindi mo sila gagalangin, baka sila na mismo ang lumapit sa'yo. Kaya simula nun, umikot na ako ng mas malayo pag-uwi. Mas maayos na yon dahil mas sigurado naman ang kaligtasan ko. At tuwing gabi nga, ay hindi na ako nagbibiro tungkol sa mga sigbin at aswang. Rodel ng Bukidnon.